ato ang K-Tix Kings 17:12 or 13 or First King baka siya. And he said, as the Lord your God lives, I have nothing back, only a handful of meal in a jar and a little oil in a course. And now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may not eat and die. And Elijah said to her, fear not, go and do as you have said. At first make me a little cake of it, and bring it to me. Afterwards, make yourself and your son. So, balikan na to kang Elijah. Dahil na siya, no? So, mo ka na ito ang K-Tix on Mia sa itong devotional for all. Welcome kita sa ito ang Bible study on a lesson. A study on the words. A marathon lesson karon. Communion with God. I will kasi sa Hiptality Edition 7 parts. Atong textual auditive salit nga itong presentation. Introduction start na dahil kita. Lantaw kalendar. Bantay, no? So, i-pull down yung mga status bar. Makita ato ang pizza. Tanawa atong mga kalendar nga gabigtay. Makita po ato ang pizza. Tanawa ato ang kalendar sa ato ang Google Calendar. Sa atong mga cellphone sa Google Workplace. Makita nakalingin, no? Wala pa holiday. Uy, sa 31 na may holiday lagi 31 sa Marso. Unsa man ni? Idul Fitr tentative. Uy, sa Muslim, no? Pero karon Tuesday kita karon. Happy Tuesday, mahigalag mga kisanan sa March 18. So, bantay panahon largo kita kay apikin na po ato ang oras, no? Na kita'y buluhaton karon tibok nga adlaw para sa Marso Marcha. Marso Marcha, no? Oh, ato ang temperature 31 degrees Celsius ang high, ang lowest 23. Uy, naman day kwan general pad advisory. Wan ano? Mostly cloudy atong kaulapan, bantay adlaw. Ato ang dawn 5:22 AM, sunrise 5:43 AM. Perte gini lang atras-atras ng duhaning ko ano ato ang let there be light. Pero sa ato ang let there be dark, ga-stay sila. Ang sunset 5:49 PM ug ang ato ang dusk 16 PM. So, ato ang adyason, no? Ato ang dawn, kaya ni atras na po isa ka minuto. 5:22 AM, save. Sunrise, 5:43 AM, save. So, kanara, no? Ang ato ang adyason. When situation oy, parihag hapon. Nagya po ng hangin, 6 km per hour. 3, 3, 3, 3, 3, 3. 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
3, 5, 3, 5, 3, 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 5, 5, 5, 5. Uy, 5. 5 kilometers na alas 5 ugma. Mo na atong galaw sa atong hangin. Galaw kita sa tubig, no? Ato ang tide forecast. Ato ang lantawon, ato ang high tide o low tide ni eneng Desi Otsu sa Marso, no? Tuesday 18 March 2025. High tide, low tide, high tide, low tide, AM, AM, PM, PM. So high tide ala una gaina kini sakto na gid siya kay iha naging adlaw ala una gaina ala una 13 AM sa sayo nga kabuntagon, no? 4 watts 121 meters 3.97 feet. O low tide siya sa 6:57 AM unya taod-taod, no? 0.14 meters 0.46 feet. High tide siya 1:04 unya pod sa udto ala una 4, no, PM. 1.43 meters 4.69 feet. Low tide siya 7:36 PM 0.12 meters 0.39 feet. Mao kana ato ang tide forecast. Dira kita sa atong hourly nga forecast. So ato ang high, no, 31 degrees Celsius, ang lowest 23 degrees Celsius. Kaulapan mostly cloudy. General flood advisory kita sa rehiyon Caraga sa dire na siya heat index. Kay na may flood advisory. Ato ang temperature karon 24 degrees Celsius, no, hantod sa alas 6. Sa alas 7 kabuntagon 25 degrees Celsius. Alas 8 27 degrees Celsius. Og sa alas 9 28 degrees Celsius with kanang tag-an nga ulan 20%. Og sa alas 10 30%, matag-an naghihapon nga 20%. Og sa alas 11 alas 12 alauna 31 degrees Celsius with precipitation nga 30%, 40%, 40%. Sa alas 2 30 degrees with 40% precipitation. Alas 3 alas 4 29 degrees Celsius with 30% precipitation o 20% precipitation. Alas 5 alas 6 o dali na kahaponon o kagabion, no, 20% sila duha alas 5 o alas 6, no. O diri sa ato ang kagabion kay naakitay JYD Crusade kadto sigurong topic, no, pang sermon na nila nga topic katong sa JYD, no. Na JYD Crusade sa ato ang mga youth, no. Grabe, no, wala mga ginagi yung mga
Drasig di na mo pahuway og semana. Last week ga JYD pagani sa youth karon nga weeks crusade na pod sila no. Pero dito sila sa kanang obrero no. So ga JYD crusade sila ug mao ni ang ato ang panahon sa kagabion. Uy na may tagan-tagan nga ulan diri. Alas City 27 degrees Celsius with tagan-tagan nga ulan nga 20% precipitation. Sa alas 8 26 degrees Celsius nagihapoy tagan-tagan nga ulan-ulan 20% precipitation. Pero sa pagpanguli na 25 degrees Celsius sa alas 9 o diri na sa katulogon nga time sa alas 10, alas 11, alas 12, ala 1, alas 2 ang 24 degrees Celsius walay precipitation. Kadto ato ang lowest nga temperature dito na sa alas 3 sa sayo nga kabuntagon, alas 4 alas 5 sayo nga kabuntagon. So mao kana ang atong hourly nato nga temperature no. Ato ang precipitation. So select kita sa Israel Hope Channel. O kana lang ato ang pagasilepon no. Sa ato ang kabayan unsa iyang mga content niya nga magalantaw siya no sa Pilipinas food no. Nagkaan sila oh. Solidarity walk. Apil man kuno tong Dubai. Naghimo man po itong pre-rally ang Dubai. Ambot no. Ngibo po itong Dubai no. Singgita sila Duterte no. So unsay update sa kadtong sa Israel no nato nga Haifa base. So diri sa ato ang Haifa gibasa man niya ang kanang mga teksto diri kaya naman lagi kakuan nga Palestine kuno si Jesus Christ no, pero sa Israel man siya no? Ang Palestine siguro na sa Israel no, kay paanay man siya. Asa na nga banay ng Palestine? Mga kuan maguna sila, mga tiwalag pa. Tiwalag sa kanang Israel no ang Palestine. Pero sakop ra gyapon siya sa kang Abraham no. So dili kita silip na kita sa ato ang Hope Channel, kanyang travel vlog ha man eh. Wala kay intro. So sa atong Hope Channel nakita inverse gahapon no. Unya na po kita takna sa pagtuon. Nakita nightly series. Amot na ilang gipanguha nga mga speaker no, katong kon may agi kabayo na kuno siya, kabayo na siya. Kabayo. Sa kuan Surigao na ito no. Mahibayo ng uban no. Sa Surigao ato no.
O nakita inverse gahapon. O nya takna sa pagtuon nakapaminaw po kita no. Sa atong takna sa pagtuon. Og nightly series gasunod tong mga babae no. Sa ato ang Youth Week of Prayer sa Hope Channel. No, onya mo lagi nalagi tay mga kaigsuonan karon nga mga chats naga Youth Week of Prayer por karon nga semana no. Kay mao man karon ang official no. Ara man to na pa ba to ato ang gikuan nga official date no sa Youth Week of Prayer. Kay ang atong mga youth ni kon man sila saan official no. Kay mao di ay sa ila di ay ang official magka-crusade ay sila. Kuya po ilang idea no nga nisayo sila no. Wala nila gikuan ang official nga Week of Prayer gid nga time kay sa official i-crusade nila no. So asa diri ang ato ang kuan nga official gid no. Time is 6 a.m. Nga Youth Week of Prayer. Wala na tanaw nato diri sa ato ang kuan docs. Kano sa ato? Karon ba ang official nga semana sa ato ang Week of Prayer nga na itong mga charts nga ni kuan pod. Karon kita siya nga semana 15 to 22 ang official date nga Week of Prayer no. So nagsayo ang ato ang charts kay malagi to na i-crusade no. So gi-crusade nila karon nga semana na to. Unya atong uban pod nga mga charts gasulod sila sa official nga Youth Week of Prayer pati ato ang Hope Channel no. So kana na ang ato ang update. Ato ang Tatay Digong nakikistorya naman po ito, nagbibo-bibo naman po ito istorya dito sa kanang katauhan, kagawas na siya sa ICC. Lingon siya nga maglikom daw kuno sila kwarta para kung makagawas siya, amo tumana ba to siya no? Pahimuan kuno siya kung mamatay siya, pahimuan siya gistatwa no? Tapad kuno siya kang Rizal. Yeah. Lo. O ya, si Rizal, naghawak siya nga libro. Ang siya, mag-little air. Little air. Katawa sila, lo. Nabaskog na po ito siya pag-istorya niya. So, kaya na itong update po sa inyo, ha, Tatay Digong, no? Maghanay na kita sa ato ang pagkatunan kay maulagi nakita duty karon tibok nga adlaw. Welcome kita sa ato ang first quarter this year, lesson 12 no. Out of 13 ining first quarter na to sa series nga Love and Justice. Ato ang series The Two Greatest Commandments. Og targeto na nato niyang title nato sa tema nga God's Love Justice. Og mani atong pagatusan sa ato ang Tuesday's Marathon lesson karon. So kung naka mo sa atong website nga israelstar2022.blogspot.com. Nari atong yesterday's episode ang MP3 Monday's lesson 12 nato no pati na details diha ma-download. Og makatuon kita tulo ka Sabbath School, tulo ka devotional og mga adlibs. Na to dito ang linking Spotify account natin no kana ka mo mga Spotify login no, subscribe and follow sa ato ang account nga Spotify nga account no kanya na i-click ang ato ang link og sa ato ang YouTube channel
maka-login ka mo, no? O i-click ninyo na ato ang YouTube app para maka-subscribe, no? And follow sa ato ang mga channel, no? Sa ating YouTube channel na yung para sa ato ang list, welcome kita sa kuhan ay sa March 18 Tuesday. First part na ato sa worship nga devotional ato ang favorite, no? Opportunity kita nga Bible reading. Oy, half chapter diin naman na, waman na nabutangan og diin, no? Pero padiin na kita kining naikamot, no? Pero ato sa to siyang balikan tong atong nabiyaan nga verses, no? Tapos ato ang second part, ato ang desire, unsa atong desire? Ato ang desire of ages, no? Bago kita nga chapter atong pagatunan. Chapter 24 kita itulan is not this carpenter's son. Oh, ang kanag marites nila kang Jesus Christ, no? Nga si Jesus Christ anak sa carpenter. Nga si Joseph, no? Sa chapter 24. Og ato ang pagabasahon upat ka paragraph sa DE 236.1 to DE 236.4. O mao na siya upat nga paragraph. Atong devotional for all basin malimutan, no? Sa March 18 kita itulan stepping out in faith. So ano na atong devotional per second og third na to nga part. Mga Sabbath school dayon kita ato ang 4th, 5th ug 6th na to nga part. Ato ang in verse nga Sabbath school, no? Sabbath school sa ato ang mga senior, youth, young adults nga ato ang mga professional, no? So ato ang in verse, ato ang pagatun-an sa ato ang Tuesday. Uy, alam yun na. Alam na natin, alam ng lahat, no? Ang and speak, mga teksto kita niya. Tapos ato ang pre-part, sabat ko sa ato ang junior youth nga magmahantong. Ato ang first quarter in the place. Og lesson 12 nato ang born again. Og ato ang pagabasahon niya 2 Corinthians 5:17-21. Tapos sabat ko kita sa mga hamtong atong first quarter daga love and justice, og ang lesson 12 na to nga series love and justice, no? The two greatest commandments. Sumana ka na ang ato ang hanay, no, ng atong pagatunan. Kay ato ang pagatunan karon sa Tuesday ang God's love and justice. So kini ato ang mapaghanay pagtuon gihatod kanato sa atong nabasa nga atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, o giduyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10, atong small group sa youth, ang Power of 70, ang Team I, 12 members involvement, personal ministry, successfully, o ang LAM, Legon Test Missionary and Preachers. I-prepare kinis itong makahimanan, ka-websitean, kagrupuhan, ato pasalamatan, itong magahong Diyos kanihatag sa kaigayunan, nga padayon pagkamalandong sa iyang mapulanon nga mga pulong, iyang pulong may gahum, atong kalanon, bread of life, living water, sa atong ilim noon ang living waters, no? O ang source of life, the God of love and justice, ato ang pag-vindication sa atong magaham nga Diyos, no?
ato ang daigon himayaon ang iyahang pagkamahigugmaon o pagkagamhanan, no, sa tanan. So ato sa pasalamatan ato mga kaigalaan, mga kaigsunan, kay sila atong mga contributors, no, ato mga please atong followers, likers, mga subscriber, sila atong tig-like, tig-heart, tig-mention, tig-share, mga kapiyan. Please sa video like, mas sa video, makalibis ng mga video, makasubaybay sa atong mga distributed. Atong distributed ang scripting, atong recording, uploading na to sa Facebook Live, na to sa YouTube channel, atong radio online, sa atong podcast, sa atong Spotify. Og ang downloadable link na to nga MP3 files ini, no, 3 yesterday's episodes nga Monday's lesson 12, no, ang MP3. So malargo gihapon kita sa proseso sa ato ang YouTube channel, no. Subscribe and follow sa ato ang account nga Bible Reading Marathon Journey 2022. Make cert, make history, make play, no, para maka-history ka na. Ug ato ang live time 10 AM to 12 over high noon. So mao na ato ang live time. Og human sa atong live makalantaw kita sa atong Bible study and the og ato ang mga listener nga ato ang mapaminawan, no. Tapos sa kahapon noon ang ato ang review, no, ang 4 to 6, 7 to 9, 9 to 11 ato ang review, ug ang ato ang week review ug ang year review sa iyahang na state na to nga schedule sa iyang adlaw, no. So man sa ato ang YouTube channel, ato ang YouTube Music Podcast ug atong Spotify, subscribe and follow sa atong Spotify nga account, no, Spirit Star Caster Podcast Channel. Ato pa na siya yung ano kung ma-search bagita sa ato ang application, no, sa ato ang Spotify ang atong account kay Spirit Star Caster Podcast Channel. O niya kung di kita makita sa atong Spotify, sa ato ang YouTube Music, mad ang ato ang YouTube Music nakapaskil diri, ano, para dili mag-memorize. Og naay guide ang https://anchor.fm/d40 d42e4/podcast/RSS. Diha kita maad sa ato ang YouTube Music. Ambot ng YouTube Music na po na video, no, na ganin na advertise gihapon, no. More gihapon na sa YouTube kay naman sa video, no. So man niya na sa itong YouTube Music ato ang downloadable link, no, nga MP3 files na diri ato ang yesterday's episode nga lesson 12. Kaman na kita sa ato ang hanay na kita yung mga cut nga gipang process kay malagi, no, nga makadali kita karon. So magaampo na kita, magampo sa kamos secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful. Uy, kuan mali kita karon Tuesday, no, diba inyong gilantaw sa ato ang kalendaryo ang ato ang prayer warrior malay nga adlaw, no, pero basta dito sila sa taas, no, kay busy ato ang adlaw karon gamiton sa Marcha, no. So magampo kita sa atong pagsugod, magampo sa kamo secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful. Amahan namo nga naa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan, panhi ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang kabuton din hisyuta maingon sa langit. Hatay mi karon sa pagkaon tagadlaw sa ilo ako sa utang, may kami nakasayloman sa kautang kanamo. Ayaw kami itugyan sa panulay kundi luwasa kami gikan sa lautan kay imo ang gingharian ug ang kami may hangtod sa kanturan. Amen.
Boy, no, dire kita sa ato ang favorite nga portion, ang pagtuki sa Biblia, no? Ang atong opportunity nga Bible reading. Di ba dito kita nahunong sa dili mo maguna-una nga siya langay-langayan, no? Ni anang paglangay-langay nga maoy pagsabot sa uban, ano siya mapailubon kaninyo nga wala magtinguha nga dunay mahanaw kundili ang tanan makabot sa paghinulsol. Di ba mao gid na siya gusto nga ang tanan makabaton sa repentance. Pero kung sumada ni mong adlaw sayo pagyud kayo. Hello. Kay duha pa ka adlaw katong 1,000 1:1,000 1,000:1, no? Ato ganing camping sa MBC 6 days or 7 days, no? Kuan pa man taron 2 days man taron, no? Sabalayan kita sa atong pagbasa. Apan ang adlaw sa Ginoo abot sama sa usa ka kawatan, og unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong ginagoo, og ang kasugdanan sa kalibutan mga hanaw sa ilabihang kainit, og masunog ang yuta og ang buhat nga ani-ani ini. Salit kining tanang mabutanga pagatunawon man ingon sa pagkakinahanglanon kayo di ay nga magkinabuhi kamo nga pagkabalaan o pagka-Diyos nun. So mauni siya ang teksto, no, nga nakapa kanang exhorts sa ato nga magkinabuhi kita nga pagkabalaan o pagka Diyos nun sa niadtong wala man ka nagpakabutag pakabungol, no? Sa ato ang 1:1,000 o 1,000:1 niya pay usa ka butanga nga ato ang nahibaluan nga pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat niini. Pero aduna kitay gitudlo unsay pagabuhato nato, no? Nga magkinabuhi kita or kamo sa pagkabalaan o sa pagka-Diyos nun. Pero kama man ini nga nagapaabot og nagapadali sa pag-abot sa adlaw sa Ginoo. Or sa pag-abot sa adlaw sa Diyos. Nga tungod niini pagaduslitan og pagatunawon ang mga langit ug ang kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo. Apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa bag-ong langit og usa ka bag-ong yuta diin nagapuyo ang pagkamatarong. Busa mga hinigugma sanglit nagapaabot man kamo niining mabutanga, paring kamuti gayud ninyo nga mahingkaplagan kamo nga wala untay buling o hugaw o nga maanaa kamos kalinaw og isipa ninyong kaluwasan ang pagka mainang tuson sa Ginoo. Saingon usab ni ini sa atong hinigugmang igsuon nga si Pablo, nagsulat kaninyo sumala sa kaalam nga gihatag kaniya. Nga nagsulti mahitungod niini sumala sa iyang ginahimo
sa tanan niyang mga sulat. Nga sa maong mga sulat aduna ganay mga butang nga malisod sabton, nga ginatui sa mga walay alamag og sa mga mabalhinon nga kinaiya. Ingon sa gibuhat usab nila sa ubang kasulatan, sa pagtuis ni ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag, basta mga hidigugma sa nasayod na kamungdaan ining nini magbantay kamo basin bayag, madaldal kamos kasaypanan sa mga taong masapilon, og mga hulog kamo ug mawad-an kamo sa inyong kalig-on. Apan kinahanglan managtubo hinuon kamo sa grasya ug sa kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesu-Kristo kaniyang himaya karon og sa kangturan. Amen. Sumao na ay iyahang sulat no na ay benedication sa kinalasan nga ibalik ang himaya karon og sa kangturan, no? Amen. Pero ang mga papunto po dito ato ang nakuha, no? Nga magkinabuhi kita nga pagkabalaan ng pagka-Diyos no ni adtong nagahuna-huna nga tapuson ang kalibutan, pagasunugon, no? Pero apil siya kung gusto ka nga madali ko, no? Ang pagpaabot sa adlaw sa Ginoo, no? Magkinabuhi kadto nga pagkabalaan ng pagka-Diyos nun, no? Unya nagapaabot kuno kita sa bag-ong langit og usa ka bag-ong yuta managpuyo ang pagkamatarong, no? So kana na lago kita sa ato second part atong desire, unsa atong desire? Atong desire of ages, no? Magbasa kita sa chapter 24, is not the carpenter's son. Mabasa ko na sa Lucas 4:16 pa doong sa 30. So naadri ato ang basahon ang katong upat ka paragraph across the bright days of Christ's ministry in Galilee. One shadow lay, the people of Nazareth rejected him. Is not this the carpenter's son? They said. During his childhood youth, the son worshipped among his brethren in the synagogue of Nazareth. Since opening his ministry, he had been absent from them, but they had not been ignorant of what had befallen him. As he again appeared among them, their interest and expectation were excited to the highest pitch. Here were the familiar form and pieces of those whom he had known from infancy. Here were his mother, his brother, and his sister, and all his eyes were turned upon him. As he entered the synagogue upon the Sabbath day, and took his place among the worshippers. In the regular service for the day, the elder read from the prophets and exhorted the people still to hope for the coming one, who would bring in a glorious reign and banish all oppression.
has to encourage his hearers by rehearsing the evidence that the Messiah's coming was near. He described the glory of his advent, keeping prominent the thought that he would appears at the head of armies and deliver Israel. When a rabbi was present at the synagogue, he was expected to deliver the sermon, and any Israelite might give the readings from the prophets. Upon this Sabbath, Jesus was requested to take part in the service. He stood up to read, and there was delivered unto him a roll of the prophet Isaiah, Isaiah 16:17. The scripture which read was one that was understood as reading of the Messiah. So mahuman kita sa ato ang services nga atong gisit, no, nga duha ka paragraph. Largo kita sa atong third part, devotional for all. Ang basin malimutan, no, lest we forget sa March 8 and stepping out of faith. Okay, ang sanadres Bisaya, ang stepping out of faith, pagawas sa pagtuo. Uy, pagawas sa pagtuo. Balik ko nato ng kitex na itong ibasa nga taas-taas gaina sa The God of Elijah. The God of Elijah na po, no. Amot na ba'y pagka human rights sa ato, no, kay gipamulong atong babae nga mao na lang gining makauna mo unya mga matay na dayon me. Pero kahibalo si Elijah, no, sa nga buhatan na imong gihimo, no, pero unaha ko no kog templa, no, onadre ang teksto or lutuan siya, and he said, as the Lord your God lives, I have nothing back. O naray lahang conversation, no, sa babae. I have nothing back, only a handful of meal in a jar and a little oil in a cruse. And now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for thyself and my son, and that may katong day sila, no, kumakuha na nila, magasto na ang panglas nga konsumo. And Elijah said her, "Burn not," o ayaw kuno ka balaka, no, burn not, go and do as you have said, but first, kay maman to iyang gikuan, no, nga iyang lutoon, no, but first make me a little cake of 8 and bring it to me, and afterwards make yourself and your son. O nya napay sumpay diha nga di na kuno makabsan ang iyahang kanang panudlanan sa jar ug kato ang sa uwel, no. Grabe, no, nga marag kanong itas pa man, no, pero mo lagi na para makita gid siguro ang katong act of a neighborhood pa, no, nga naa kay pagtabang kay murag nanginahanglan og tabang si Elijah, no. Ug maaputo ang baylo nga ma-unlimited ang iyang flour, ma-unlimited ang iyang oil, no. Di ba pwede ra magintana to sa Ginoo nga himuon niya nga ma-unlimited largo kay para di sila mahutdan, pero murag wala may ka, ano, mo to nga si Elijah ang buhatan una, ug
cake, no? O niya naapoy ilaha. Tapos mao na dayon to ang proseso nga di na sila mahutdan o supply, di ba? So murag inana no nga naa diha ang panalangin kung naagi kay matabangan, no? Kay mas application man lagi kaayo siya, no? Una nga kung nakay mga panalangin mutabang gid Hinuon ka sa uban, no, nga nanginahanglan kay pareha diri kang Elijah, no, nga mahatag ang iyahang unlimited nga blessing kung makatabang siya tao, di ba? Sama kang Elijah, no? Elijah ba ni Elisha, no? Elijah lagi, no? Panahon kang Elijah, no? Sama na itong padasig sa mga daghan gid nang hingapin gid nga mga panalangin, no? Mutabang kamo, no, sa mga nanginahanglan kay diha pod nga ang panalangin magadagaya, di ba, no? Kay diri nato na bantayan, no, ang The God of Elijah diri siya muak kung matinabangon ka. Bisan pa ganing wala na kunoy imo, ihatag nimo og diha magagikan ang unlimited supply, no? Kung kamao ka mutabang, di ba? Kanang help manggihapon gid ang gipakita gid diha nga papunto. Dira man diha nga pakanon si Elijah, no? Kung dili makatabang ka bising wala na kunoy imuha, no? Kanang pahurot na ba? Pahurot na kibaling imuha di kay wala. Masa po imong matanyag kung wala? Kanang pahurot na ba, no? Nga bisan pag pahurot na mo burot dahil hinuuna, no? Kung panalanginan ka sa Diyos, no? Sa imong pagkamatinabangon. O ato na ning basahon kay mo twist na ni siya story dire sa sermon og sa istorya dire. And she dead, but neither her meal nor her oil, uy sumpay mo ni, ran out until the famine ended, and the widow of Sarephat had stepped out in faith, and God had rewarded her. Ay kanada nga step out positive di ay na, no? Kaya naman ko'y madunggan yung mga step out nga murag negative, karang nihawa na hinungkas pagtuo, no? Kini nga step out sa usa ka Sarephat woman, no? Ang pagsunod, no, sa kuman sa usa ka propeta ug mao to nga rewarded her, di ba? Na rewardan siya nga wala na siya nahutdan og flour, wala na po siya nahutdan og oil, no? Grabe ang kung inana na kay katakos murag imo pong ka barangay kapurok tagaan pud nimo, no? Kay ikaw ra day mabulahan tungod kay nagtabang ka kang Elijah ato ra ni ato ra day ka kanang konsumo o ya kay di naman na mahurot, no? Ipanghatag na to niya murag mahimot siya nga source of kapareha to ang panahon ba sa pamin nila Joseph nga si Joseph mo'y nagpaigo nga di sila makabsan panahon sa tinghulaw. Ang kini bisan pag panahonas tinghulaw adunay panalangin nga gisaad sa Ginoo nga di sila makabsan basing kadto pod nga pamilya ang mahimong katabangan, no, nga mutabang sad sa sama pod niya nga nanginahanglan, no? Nga di sila mahabsan og flour o
kanang oil kay masugot na sa mga matay ang iyang mga neighbor ang siya kanang gaabunda lang iyang flour ug oil, no? Sumao kibali ng ato gyud na kuan nga opinion no nga naay panalangin mo panalangin pukas uban, no? Pero padayon kita sa istorya nga motiwis na ni kang Joseph Bates na kini. Joseph Bates had several similar experience. By the age of 36, he had accumulated enough money to retire. But by the end of 1844, nakakwarta na kuno siya sa daghan na yung na-accumulated money pag abot niya sa 36, no? Kaya mo ba na siyang kapitan ba siya sa barko, Joseph Bates? Unya, murag connected po siya sa publish, no? Naka-accumulated na siya money pag abot niya 36. Og diri sa 1844 had given nearly all of it for the father, the Millerite message is generous. The city possession him where he had also would have to step out by faith. Ay mo man to puno kay panggasto na po niya iyang kwarta na step out by faith, no? Mao day nang atong gipasabot nga mahurutay ng imuha pero imuhang gitabang step out by faith, di ba? No? That thought bring us back to his little book. He found that it was easier to write than that to pay and get them published. Thus it was in the fall of 1847 that he sat down to write a book of more than 100 passages with only 12% cents in his possession. Just before he went to the printer, his wife asked him to buy some flour, but having only 12% cent, he could buy only 4 pounds. She, not knowing his circumstances, asked how it was that a man who was called ship, no? A sail ship around the world had come home only a little flour. Amo lagi ito no nga. Wag na pobrigid siya sa iyang pagtabang-tabang, no? Nga naka-accumulated naman siya daghang kwarta pero mo ito nga nagtabang-tabang siya niabot sa punto nga gamay na lang kuno flour ang iyahang nabilin. At that point, told her 2 things. First, that he had used all his saving o nagamit niya. And second, that he is writing another book on the Sabbath. Kaya magsulat po siya, no, publisher. The news really frustrated her. After all, she hadn't even accepted the Sabbath as being put. She does not comprehend my duty as usual. He told proudly that God would take care of him. Does not comprehend my duty as usual. Matatuna ko ano? Immediate. Soon after that, he felt impressed to go to post office where he found $10 in the mail, where he was able to buy sufficient grocery and at least think about producing this book. Uy, $10, no? Ato ang nakita ang palitan nato sa ato ang kanang dollars karon sa piso, 55. Wala ka, dako na lagi kaayo 55 na, no? Wala na, lugmok na ang atong ekonomiya. Sa una 50 man to karong 55 na kuno. Bibalik ko natutugtan-aw sa ato ang people kay mo convert ang ato ang people, no?
sa ato ang kanang $1 karon, no? 55 point sa to. Naus-us kiday atong ekonomiya, no? Kay 50 raman to sa una. Ang karon nga 55 na, no? Una araw ang palitan sa ato ang dollars karon sa piso 55.4453. Grabe nun apagila siya. Hapit na ni 56, no? Sumurag ko na bihay nagig kayo ang ato ang economy karon, no? Kay 55 na. Pero advantage wala karon kung makita ka og $1 kay 55 na, no? Pero inana lang lagi nga kita nato nga niuso sa atong economy, no? So ato siyang gikuan, no, kay naay $10 diri. Ato i-times, no, ang $10 sa kining 55 times 10. Oy, kamay ro day. Abi sakto ba na siya? Kay ang piso 55 man, no? O niya kay dollars naman to, no? So 55 times 10, pareha lagi hapon 500 lagi hapon sa kape, no? Pero makapalit lagi hapon na siya 500, no? So nakita ko na siya $10 dito sa kanang sobre, no? Post office, no? Found $10 in the mail. Whether it was able to buy sufficient grocery o sufficient na gani. I just think about producing the book. Pati pa sa producing the book. But even then arrive at a printer without enough money. Halaka, lalay printer po, no? Only to discover that someone else already covered the publishing expense. Uy, na surprise na po siya. Pareha ito ang atong na paminawan, no, nga niabot ang kalang delivery sa tigulang. Isa nga di man kamaumo ko ng Shopee. Kalang Lazada. Lagay mabaydan sa iyang kanang toki, no? Pero prank na ito. Kaya nga nabayadan ako, no? Ang publishing expense, no? Paid of policeness. That remain a crucial question in our day. God continue to bless those who step out and feed, and He still at times uses others as the agent in paying the bill. Malagi na malantaw ni mo, no, nga ang paid or policeness, no, kay mahurot na gud ang imuha pag yung gamiton sa uban, no? Makayo ka nga policeness pero
Di ay no kay step out of faith, no? Ang gipasantop nato niya na kay ang Ginoo ang mudugang, di ba? Mabay nang sa ato ang teksto nga dad-an ninyo, no? Ang halad ug ikapulo, di ba? Sa balay tipiganan aron adunay pagkaon sa iyang balay, no? Og tan-awa, og di ba? Nga mag-aabri siya sa dambuanan sa langit ug mahatag sa panalangin nga wala nay ikabutangan, no? Mao day pudto ang panahon pod kang Elijah, no? Ang step out of faith, no? So manakita ni ana sa step out of faith nga ang Ginoo mopuno sa mga panalangin kung ang imuhang pagtuo mosugot ug mahurot ang imuha, no? Pero di ka hulutan sa Ginoo, no? Kay iya kang punoon. So mao kadto atong devotional for all, mga devotional per second og third nato nga part. Mga sabat ko ladayan kita sa inverse, no? O gamitan ng ato ang application, no? Sa inverse, so download sa ato ang Play Store. Sabat call NPM. Download and install, i-open og nasa home kipat ning kuan diri dogay. I-click na renewing the mind. Onya i-click ato ang lesson 12, no? Feeling satisfied sa March 15 og 21. Makita na punta ato ang eclipse. Eclipse, no? And verse kita nga in speak, no? What relationship do the following verses in Isaiah 58? So naadiri ang teksto ang Salmo, Proverbs, Mark, Luke, no? So at this juncture, alam niyo na. Kauna. Hello? Intermission kita, no? Makapamahaw sa ato ang kabuntagon, makapamahaw, no? Resist sa atong kabuntagon, makaresist kaon po resist, no? O sa kaudtuhon, ang atong makapaniudto sa atong kaudtuhon. Resist na po dayon sa ato ang kahaponon, makaresist, no? O ang ato ang panihapon sa iyong panihapon, makapanihapon. O sa kagabion, ato ang panigabi, no? Ato ang panisay City Utsu hantod sa alas 10 ug pangatulog makatulog, no? Kay comfort sa ihang katulogon. O ang ato ang watering, copying, gatlasing, comfort. O comfort sa kita sa itong intermission, no? Pati ang mapagkaon is comforting gihapon na siya nga makomfort ang ato ang mga tiyan, no? Sa intermission sa kita. Bueno, balayan kita, no? Kamusta inyong mga intermission diha, no? Note nga, ang Diyos magapanalangin sa inyong mga kalanon, no? Inyong mga gibuhat. Balayan kita sa ato ang kalanon. Nga espirituhanon, basahon nato ng Isaiah 58. So nagkanayo, no? Para mukha nato ang yung relationship sa mga teksto-teksto. Cry loud, spare not, lift up thy voice like a trumpet. Oy, mamulita ko ano nga. Lagi lang kinahanglan ko sob, no? Kay like a trumpet, no? Kan trumpeta baya kusog gina siya tututut, no? Pero na po yung mga trompa. Trompa gamiton sa namaligyag haplas. Kusog ko ta kaya ang trompa niya, no? And show thy people their transgression
and the house of Jacob their sin. Yet they seek me daily, and delight to know my ways, as a nation that did righteousness and forsook not the ordinance of their God. They ask of me the ordinances of the justice. They take delight approaching to God. Therefore have we fasted. Say they that thou sayest not. Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Behold, in the day of your fast, ye find pleasure and exact all your labors. Behold, ye pass for a strife and debate, and is made with the purse of wickedness. Ye shall not pass as ye do this way, to make your voice be heard on high. Uy, napadi ay nilang trumpa. Your voice heard on high kuno. Is it such a path that I have chosen, a day for a man to afflict his soul? It is to bow down his head and bulrus, and to spread a sackcloth and ashes under him. So ato balik ko no, katong bulrus, it is to bow down his head as a bulrus, and spread sackcloth and ashes under him. Wilt thou call his a pass, an acceptable day to the Lord? Isn't this the path that I have chosen, to loose the band of the wicked, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke? It is not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out the house? When you thou sayest the naked, that thou cover him, and that thou hided not thyself from thine own place. Grabe mga pangutahan na tanan ba? Gipangutahan na nahimo ba na nimo? Hello? Sige nagpangutana. Kada kuan ihang kuman pangutana, no? Then shall thy light break forth as thy morning, and thy heart shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Then shalt thou call, and the Lord shall answer. Thou shalt cry, and he shall say. Cry, no? Di lang siya hilak, kung di ka lang papanginahanglanin mo sa Ginoo, no? Here I am, if thou take away from the midst of the yoke, that putting forth of the finger and speaking vanity, and if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul, and they shall thy light rise of security. And thy darkness be as the noonday, and the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul and truth, and make fat thy bones, and that shall be like a watered garden. Ay kanang fat thy bones, nagkakonsay og healthiness, no? Kay kung tampok imo bukog, okay man na imuhang panit, no? Another water garden, and like a spring of water, those water fell not, and they that shall be of thee shall build on the old waste place,
Thou shalt rise up the foundation of many generation, and thou shalt be called. O tanaw mo, kanang rise up foundation many generation, murag taas sa day muhang kinabuhi niya na kay ikaw magdala kuno sa many generation, no? And repair the breach, and restore of the pots of dwelling, if thou turn away thy foot from the Sabbath. So apil diri ang Sabbath, no? But from doing thy pleasure on thy holiday, and call a Sabbath a delight, the holy of the Lord honorable, and shall honor him, not doing thine own way, nor finding thine pleasure, nor speaking thine own words. They shall thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob, thy fathers, for thy mouth of the Lord had spoken. So naapil pa tong last, no? Nga ako no'y heritage, no? Kung masulundon ka sa ihang Sabbath, mahimo nimo siya nga delight, mahimo nimo siya nga honoring, no? Mo-honor ka sa ihang Sabbath, di ba? Kay kung lain nga Sabbath, nga sila nga Sabbath kuno na ilang adlaw, unya murag walay pag-honor kay kanang naaman siya sa unom ka adlaw, di ba? Lingon ang Ginoo nga sa unom ka adlaw magbuhat mo, o ya magbuot-buot kag imong Sabbath diha nga naas ika-unom ka adlaw, no? Una pa siya sa ika-unom nga adlaw o sa 7 nga adlaw, mo na nga naipagsimba pero naipagtrabaho kay mao man naama sa ika-unom, no? Sa nga magbuhat ta sa ato ang puluhaton human simba, di ba? No? Kanang sa tagikuan pagkahuman kuno sa misa, di ba, no? Siya nga naay buhaton pagkahuman sa misa. Oh, naay buhaton kay naa man na siya sa ika-unom nga adlaw. Buluhaton man na, maghimo na siya nga Sabat nga buluhaton man na nga adlaw. Pero ang sa Ginoo diri sa ato ang gibasa sa Sabat, no? Nga imo siyang i-honor, imo siya mahimo nimo nga delight, di ba? Unya diha ang gisaad nga ride on the high places on the earth, no? O pakanon pagika sa heritage of Jacob, no? Sunod kayo nga mga promise sa Ginoo, no? Oh, yung relationship sa Psalm 63:5. My soul shall satisfied with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. Sunod sa Psalms 90 verse 3. 90 verse 3 katong 90 verse 12 mas itong number of days, no? Kay sa adlaw man to. Pero kining verse 3, thou turnest man to destruction, and sayest, return ye children of Israel. So balik man na siya panawagan. Psalms 107:9. For he satisfied the longing, ay satisfy man na ini kay body feeling satisfy, no? The longing and filleth the hungry soul with goodness. Sa finding purpose sa Proverbs 11:24-26, there is that scattereth and yet increaseth, and there is that we hold it more than is made, but is tainted to poverty. And liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. He that beholdeth corn, the people shall curse him,
but blessing shall be upon the head of him that saileth. Uy, nindot siya nga teksto, no? Kay murag na kanang naatbang-atbang sa kanang kanang gigamit nimo ba ug sa wala gigamit, no? So ato kini ukabon sa Bisaya, no, para maka taas-taas na pud ato ang tay. Proverbs Proverbs 11. Agamitan na inyong mga hard book diha, no? Proverbio 11 24, 26 o 24 padulong sa 26, no? Sa Proverbs 11 nagkanayon diri adunay magsabulak, kuya nga word rin, magsabulak atong scatter ba, magsabulak og nagadugang pagayod og adunay nagatipig nga labi pa kaysa gikinahanglan apan kini nagadugang hinuon sa kawaladon. Negative na day nagadugang nga kawaladon kaya po, no? Pero i-short na nimo para di na ka malibog, no? Nga na mawalad o na hinuon ka, mawala inon sa imong imbes nagtipig ka, no? Ang dito yung atbang nagsabulak, no? Nagasabulak ang kalag nga mahinatagon o dili sa mahitagon, no? Mahimong matambok og kadtong nagabisi-bis pagabisbisan usab sayang kaugalingon. Kadtong nagahikaw sa makaon pagatunglohon siya sa katawhan. Nagahikaw sa kaulo pagatunglohon siya sa katawhan. Sumatunglo, no? Mao nang ipagawas na ng 20 ang kilos nga bugas, no? Kay basing taguan ra na, no? Nara ba ito gipakita sa reels nga yang gibaligya iyang bugas tag 50 tag 60. O ya kay ditingog man si kanang atong presidente nga hindi ko sa sinabi yung tag 50. Ang sinabi ko tag 29. Hindi ko alam saan nila nakuha yung tag 29, tag 50. Basta gibalitad na giusab to sa kuan. Kato na maligya, iyan na lang gibutangan og tag 20 ang yung kilo sa bugas, no? Kaya naman sa likod, dadugan ba? Pero mauto, no, nga dili nimo taguan ang pagkaon, no? Nagahikaw sa makaon pagatunglohon sa katawhan. Apan ang panalangin anas ibabaw sa ulo niya nga nagabaligya niini. Oy, bising mamaligya na agad ay panalangin nga ibaligya gini mo kung nagsobra-sobra na imuhang bugas, no? Di lang siya magtipig, no? Kay nako nung panalangin sa magbaligya. Kaya narabad rin itong lohon ko, no? Kadto nagapangita, ay ko ano naman na to, 26 na, no? Kinalasan, matunglo ra ba ko nung nagahikaw sa makaon.
no? Pero nato gipakita sa reels nga kalag gihikaw gid ya. Nakita na siya kalay makaon lagdala og kalag ano sa tawag kana? Paper plate ba to iyang gidala-dala or basta na apoy plastic, no? Nakita naman siya sa iyang mga kaibigan. Gadagan-dagan siya kakaon, gadagan. Gadagan kaon. Gagukod-gukod po ito yung kaibigan niya. Didaghan na talaga gukod sila gukod-gukod nila kakaon. No? Pero wala nila nakwa, naglayo-layo. Pag abot nila sakpan, hurot na gikaon. Mabunog ka to. Lo, kay pagatong lohon rumakuloang. Kalang nagahikaw sa makaon. Sunod, Proverbs 24:11-12. If thou forbear to deliver them that are drawn unto thee, and those that are ready to be slain, if thou sayest, behold, we knew it not, that the ponderate the heart considerate, and he that keepeth the soul, that not he knoweth it, and shall not he hinder every man according to his work. So, Yok 19:10, ay, kuan man ni, the Son of Man. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So, magdugang kuno kahigala, what other verses promises come to mind? In connection with this passages, primary passage. Oh, mana kita sa atong inverse, sabat ko lang kita sa atong mga junior youth nga marag mahamtong. So, dali naman kita karon. Naatay gi shortcut dito sa basahon. Kung gi-expand nato to di daghan pa tagi basa dito sa ato ang kanang in-speak o niya ato pang gipa-emphasize. Pero kay nagdali magkikita karon maong mamupo ra nato ni. So sa ato ang sabat call si atong junior youth nga brag mahato atong first quarter in the place. Lesson 11 nato, born again. Og ipabasa diri Tuesday. 2 Corinthians 5:17-21. Karo lang in IB. Nga version, therefore, if anyone is in Christ, or the new creation has come, the old has gone, and the new is here. All this is a form from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us ministry of reconciliation, that God has reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassador, as though God's were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him who had no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God. So mao nang papunto diha, no, reconcile to God. Read the quotes from the Desire of Ages in the Plus Light section. This lesson that are some example of spiritual regeneration. Whom do you know well who has experienced real spiritual regeneration? How her life different because of their experience. Oh, mga corner atong mutubag ni ana, no? Dira kita sa atong sabat ko sa atong mahamtong.
Oh, di dali na ta kayo sa una gahapon na ta sa ato ang lifetime, no? Ang karon dili pa ta sa mga bato, mga bato nga kuan. Wa pa na to naabot ang mga bato nga mga oras, dili pa kita hatsa pa gani ni atong oras karon, no? So welcome na kita sa ato ang Bible study on Alice and study on the words. Marathon lesson karon kami biga Bible gasto sa Heptalo Yedas yang 7 parts. Atong textual audio bisa rin natong presentation. Sa welcome kita mga tutuon sa pulong sa Diyos na scripture kapag laam ko manadong bread na natin may nahalog mga palangga sa Diyos. Ato kituntaan gahapon ng Monday. Yesterday's nato nga topic episode the two greatest saints. Og naklaro na kamo atong two greatest saints, no? Pero nato gikuan ni Pastor isa to? Pastor Sako o Sako ba to? Asa tiyangan? Nga ang two greatest saints daw katong idolatry og ang kanang injustice, no? So kana pointed siya kaayo, no? Kay man to gihapon lapason nimo to ang the greatest commandments nga love the Lord thy God, no? Unya love one another, no? So kung injustice ka sa imuhang isig kataw, wala ning mo nasunod ang katong neighbor, no? Kung idolatry pug ka, nalapasod nimo ang katong love the Lord, di ba? So okay balito ang pag pointed niya nga pag-emphasize, no, sa ato ang greatest sin, no? Pero unsa nato? Level-level lang nga makamit nimo ang greatest sin kung gilapas nimo ang the great commandments, no? Di ba? Kaya di naman ka mag-emphasize, di ba? Katong gi-emphasize ni Ma'am Bacos nga di daw nimo kawatan imuhang silingan kay nakalapas ka sa kasuguan kung nangawat ka, no? Di balik na kahino natong paghimay-himay sa karaan, no? Pero mo na ito, no, nga injustice, mistreatment sa imong isig katao, automatic nalapas nimo ang kasuguan, di ba? Na may 10 minus 1, 0. Mo nang kasuguan kuya lagi kayo ng mga mathematics sa Ginoo, no? Katong 1:1000 karon 10 minus 1, 0, no? Kay wala na kay natuman sa tanan, di ba? Murag kuan ba ka na may mga symbol nga makuhaan na nimo sa isa, mabungkag na ang tanan, di na mapurma, no? Mo na kibali ang ay kanang kuan kanang tower ba, no? Nga mga bungkag sa tanan, no? Kung imuhang patak-an og kuha, di ba? Fix naman na siya, no? Murag na por mga tower ang ubos nakadatog nas ilalom, ay ibabaw naapoy nakadatog, no? Di kay kwaon mo tong ibabaw kay kanang libre. Dito libre siya makuhang ibabaw kay naipit mo to, no? Kung imo to siyang pagkuha o bisig asa nga level, mga hulog, mga bungkag, no? Mga tagak, no? So mao na siya ang mathematics sa Ginoo nga 10 minus 1, 0, no? O niya kay gamay man duha naman ko, no? 2 minus 1, 0 gihapon. Hello? Katuro the greatest commandments, na the great man siya nga commandments, no? Pero kung na kay makuha 0 gihapon ang dosa lang yun tana, wala na hinoy imuha, no?
kay mao to nga dili nimo i-practice ang idolatry o ang injustices, di ba? Injustices, mistreatment, no, sa imuhang isikataw, no. Oy, ato siya ko aragoy review ra ba to, largo kita sa ato ang God's love justice, no. O gamitan inyong mga katab, mga ka-browser, i-browse sabat.school.adventist.ayo, no, i-browse ninyo, pangitaon ninyo tong katong image nga God's love and justice, tapos i-click ninyo to siya, i-click ang lesson 12, unya down dayon, no, pangitaon ato ang Wednesday, og makita na putas tila nga pula. Welcome kita God's love justice. Hapit na kita na human kay mao na gini ato ang target karon sa ato ang tema nga gisugdan dito pas January. Karon diri ta nagkita karon sa Marso, God's love justice. A scripture declared that God love justice and hate evil. O kana dapat bulago na siya, no, nga ang justice para gid sa pagkamatarong o kanang evil gina mao na siyang kanang mga dautan, no. So kanang kuan lagi kay ba, no, kay naam lagi pag-asa ang tanan. O niya unsaon man nimong pag-asa kung kanang nasa proseso ba, no, mao siyang justice, no, nga dautan ka makuha nimo ang justice kung ni-process ka sa pagkamatarong, di ba? Di ba na mga maparulan sila, makagawa sila bisin na sila spisuhan, kay makita man nga gatarong sila, no. So naa sila sa pag-process sa justice, no. Pero naapoy mabitay, di ba? Hello? Kay wala man gid sila nagbag-o, o niya kapalaran kapalaran pila-pila kapalaran, hello. Sa balayan kita that God's love justice and hate evil. For example, sa Psalms 35, He love righteousness and justice. That is full of loving kindness of the Lord. Sa Isaiah 61:8, for I the Lord love justice and hate robbery, o nadiri hate robbery, and the born offering, and I will faithfully give them their recompense and make an everlasting covenant with them. And he deeply concerned about the injustice which invoke righteousness, indignation, and on behalf of all those who are victims of injustice. Throughout the Old and New Testament, God is consistently passionate in favor of downtrodden and oppressed, while raising righteous, eager against the victimizer and oppressor. Matong pangatarungan sa update sa inyohang Tatay Digong, no, nga kung naman siya nahimo nga napanisan niya ang usa ka dautan, nga siya nga, para ba na sa akong kaugalingon, para ba na sa akong pamilya, di ba? Gitubagan niya para na sa inyo, sa inyong mga kabataan, di ba? No? So makita nimo ang iyahag mga pamaagi, aduna gyud hustisya, no? Og nakamit niya ang hustisya sa ICC, di ba? Nga gi-reject ang kaso, di ba? Kay no? Walang bisa man siya, no?
Oy, pabasa diri sa Psalms 82. Uy, daghan man siguro na. Wala mo ra. Psalms 82. Unsay pangutana? Psalms 82. How does this Psalms express God's concern for justice in the world? Uy, concern rin eh. What might it mean for us today? Oh, kini. So kining sinulat ni Salmo, nauna pa ni siya kang Jesus Christ. Mabi ning gigamit-gamit nga it is written dito man nakasagaran gipangkuha sa Salmo. No. Katong nakig tagisan na ng lakas si kuan Satan kang Jesus Christ. No. So Psalms 82, God standeth in the congregation of the mighty. He judges among the gods. How long will ye judge unjustly, and accept the person of the wicked? Shelah. Defend the poor and fatherless. Do justice to the afflicted and needy. Deliver the poor and needy. Ride them out of the hand of the wicked. They know not, neither will they understand. They walk only in darkness. All the foundation of the earth are out of course. I have said, ye are gods, and all of you are the children of the Most High, but ye shall die like men, and fall like one of the princes. Arise, O God, judge the earth, for thou shalt inherit all the nation. O nadiha, no? As many commentators understand it, this passage declares both earthly rulers, o di ba kay gods, no, marag gakuan siya sa kanang dili man siya Diyos, no, rulers na siya, mga gods, no, atong mga kadagkuan, maigo gyapon na itong mga presidente, no, mga hari, di ba, ga pointed siya sa mga rulers, earthly rulers, responsible for the injustice in society, and is also reference to when God's judge the celestial ruler, the gods behind the corrupt earthly judges and rulers, demonic forces, obviously. Scientifically, the rulers are asked, how long will thou judge unjustly and how partially to the wicked? O katong 82 verse 2, no? Nga nangutana siya, judge unjustly and accept the person to the wicked. O niya Shelah para ba? Further, they are charged defend the poor and fatherless. So na ipa-encourage ito, no? Do justice to the afflicted and needy, deliver the poor and needy, pray from them, from the hand of the wicked. So dito po to sa verse 3 of 4, no? Here and elsewhere, the prophets of the Old Testament set forth clarion call for justice. This is no peripheral concern of Scripture. It's central to the message of the prophets throughout the Old Testament and to what Jesus spoke when here in the place. It is no secret to what God desires and requires of those who would claim to love and obey Him. He spices every clearly in Micah 6:8. And a similar passages elsewhere. He has shown you, man, what is good, what does the Lord requires of you, but to do justly, balik-balik na niya ng awali, no? To love mercy and to walk humbly with your God, no? Muna siya nga, justly, mercy, humbly, no? Walk humbly, no?
So ang justly sa imong pagbuhat, ang mercy sa imong paghigugma, ug ang humbly sa imong paglakaw sa kinabuhi, no? With your God, mana siya ang kanang GMH, no? Justly, mercy, and humbly, no? This statement, sentiment is echo throughout the scripture. For example, you say, by this I will know that you are my disciple if you love for one another, sa John 13:35. O makapair po sa 1 John 4:8 padulong sa 16. Uy, taas na minuuna, no? He that loveth not knoweth not God, for God is love. This was manifested, the love of God toward us, because the God sent His only begotten Son into the world, that He might live through Him. Herein is love, that He, or not that He loved God, but that He loved us, and sent His Son to be propitiation for our sin. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us. Ang mga natunggi pa ko, ano? And His love is perfected in us. Hereby know we that we dwell in Him, and He in us, because hath given us of His Spirit. And we have been and to testify that the Father sent. Sumaka to, no? Atong gibasa sa 1 John 4:8 og 16. Ang panglas diri nga verses, and we have known that believe that love that God hath to us, God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. So naagi pagpuyo, no? Conclusion question, balikan na po itong GMH, no? Do justly, love mercy, walk humbly. Sa Micah 6:8, no? He hath showed thee, O man, what is good, and what God the Lord requires of thee, but to do justly, and love mercy, and to walk humbly, no? With thy God, uy, pangutan naman lagi ni, with thy God, no? Imo ba nang buhaton, maginana ba? So what would our families and church look like? We focus on Micah 6:8 and intentionally put in a practice in both word and deed. Oy, into practice no katuang do justly, love mercy, and walk humbly with thy God, no? In whatever context you are in, how could the application of this principle be made manifest better? So nadiya ang pagkamatinabangon, kay katubay ang pagkamatinabangon, no, atong gikuan sa kang Elijah nga step out of faith, di ba? No? Kay justly man, no? Nabati ko nila ni ma'am sa ato ang takna sa pagtuon nga nakakita kag tiguang diha, gibaligya niya tag 20 ang ihang gulay, pwede mahangyo tag 10 na lang. Patay. Justly wala, lo, di ba? Dili na siya justly, no? Imbes tabangan nimo gihangyo ar hinuon nimo, no?
mauna siya nga magkunik man ang tulo, no? Justly o niya pa imong mercy ato, no? Nawala ang mercy. O wala na po ka nagpaubos sa tubangan sa Ginoo. Grabe, no? Kanang JMH mo na imong ipakita sa Ginoo nga magkunik sa imuhang git rate ang usa ka tawo, no? Kay kung di gani na siya maayo, mga igo gitong tanan, no? Kadto ang justly, mercy, o ang humbly, di ba? So mauna nga makatabang ka, di ba? Kato atong gihimo sa ato ang Global Youth Day, naigo na pud nila ang ato ang Micah 6:8, di ba? Kay anaa ang ilahang pagka justice, no? Naluoy sila, di ba, no? Na ay kaluoy pod ang mercy, no? Kay bisitahan, istorya, di ba? Nabay po yung mga tao nga nangihanglan ka ng istorya siya, no? O niya maampuan pag yun siya, no? Mahatagan pag yun siya bugas, di ba? Kanang senaryo, sobra pas tag 20 ang bugas nga gihatag sa imo kay libre ra god, no? So mo na ang gugma sa Ginoo, no? Basta magalihok sa ka tao, wala ra na tag 20 ang kilo nga bugas kay hatag raman, di ba? No? So mauna ang ato yung pagasungdo, no? Ang whole or duty of man, di ba? Show the man what is good, di ba? Mayo ka nga walay laing good ang Ginoo, pero naadi ay sa paghimay-himay sa good, no? Kadtong JMH, di ba? Oy, jaman lagi jam. JMH, no? Ang justly, mercy, and humbly, di ba? Maogi na siya ang good. Kay bisan pag mag-graduate na, mag-full exam, kung naa sa imo ang Micah 6:8, muantos ka di ka mangapi, no? Kay diha man makita ang justice, no? Nga nagpakita kag justice sa Ginoo, no? Nga dili ka makasala sa iya, di ba? O niya humbly pag yun ka, kay wala naman ang humbly nimo kung mangupya ka diha, di ba? No? Kung manungkulan putas gobyerno kay nalagi tay wali pang kuan pang kanang politiko. Huna-hunaon gihapon nimo Isaiah 6 no? Micah 6:8 para malikayan nimo ang pagbuhat sa corruption, di ba? Kay kung di nimo mahuna-hunaan, mangurap gi ka diha, no? Kay wala man nabutang sa imong huna-huna ang JMH sa imong pagtrabaho, no? Magahimo kag justly, di ba? Magpakita kag gugmas katawhan, pinaagis kaluoy, di ba? O niya ang imuhang pag-alagad anunay pagka mapainobsanon. So hinaut ka na, masulod ka na sa atong mga politics, no? Kay busulod na kita sa atong Holy Weeks. O niya next ang politics, di ba? Micah 6:8. Sa tanan ka na, o show you, O man, sa tanan nga katawhan hinomdomi. Micah 6:8. So diha kita nagtapos, no, sa ato ang pagpamalandong sa God love justice. So mao na ang napunto sa ato ang Micah 6:8, ang JMH, no? Though justly love mercy and walk humbly. So that's all sa atong mga sabat kulog sa atong mga devotional. Magampo na kita sa atong pagtapos, wala mang lupad na kita karon. Magampo kita. Ag magampo kamo sa secret nga presence nga prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Ato ang benediction. Hallelujah to the Kings of Kings and the Lords of Lords. Og to God be the glory, and God bless us all. Og atong extra, thank you sa inyong pagsunod no sa ato ang tulomanon Bible study on a lesson, study on the words, marathon lesson karon, communion with God, I will gospel sa heptology edition 7 parts, atong textual audio video sa atong presentation, atong presentation ang sa live, og atong day review, week review, and year review. So aniya kita semana sa atong official man ni siya nga Youth Week of Prayer, og nagahimo ang ato ang Hope Channel sa official nga Youth Week of Prayer. Gabi-gabi naa sila, og ang ato asang church nagahimo ato ang mga youth kabatan-onan crusade jud sila, no, niini nga mga semana. So ato subaybayan atong Hope Channel, no, sa atong Youth Week of Prayer gabi-gabi. So antol sa gayon ang Diyos na kay maidlas na dalagon ng Diyos.